Hi everyone, our Bible verse for today is all about Matthew 16 verse 19. In the Bible says, I will give you the keys of the kingdom of heavens. Whatever you do bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. So ito pong verse na to, hindi siya patungkol dun sa pagtatali ng demonyo, patungkol doon sa maling-mali kasi yung kaalaman na itali ang demonyo. Hindi. Itong verse na to is patungkol sa disiplina ng church. Binding and loosing. Minsan kasi yung concept na ito na abuso. Wala naman sinabi si Jesus na italian yung mga demonyo dito mo. So, binding and loosing ay may kinalaman sa pagdidisiplina sa church. For example, kung meron man nagkakamali dun sa church at nilapitan mo na, itinama mo na, pero patuloy niya pa rin ginagawa yan, then magsama ka pa ng kakalala mo para pares kayong sabihan siya at maitama siya. Pero kung hindi pa rin niya itinatama, then punta ka sa church. Pag hindi pa rin nakikinig, sabihan mo na yung church. Meron kang witness, he refuses to follow or makinig, then yung church, ang sabi nga ituring na kapag hindi pa siya nakinig, ituring na para siyang tax collector na hintil, di ba? So, kung ano yung pinagbabawal dito sa lupa ay pinagbabawal sa langit, at ano yung pinaghihilom-tulutan dito sa lupa ay pinahintulot din sa langit. So, ibig sabihin, itong verse na to is part yon ng Jewish Raphaeling system na ang pagkakaalam nila, sila yung susi, sila yung merong interpretation na maganda. Pero ang totoo, si Peter yung pinagkatiwalaan ng Diyos na ibinigay sa kanya yung susi. Sabi nga ng God, I will give you the key of the kingdom of heaven. So, yung apostol, sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos. So, parang ikaw, example, yung may-ari ng bahay, tas aalis ka. So, yung susi ng bahay, ipagkakatiwala mo dun sa katiwala ng bahay, di ba? So, itong verse na to, sinasabi sa atin, ay yung pagdidisiplina sa church. Kung meron mang rules and regulation ng church, dapat nating respetuhan yon at sundin yon. Kasi yung mga leaders, ginagawa nila kung paano nila pinag-aralan yung mga bagay-bagay, interpret yung mga bagay-bagay, pag-aralan yung mga verse or yung mga patungkol sa Bible, is dapat nating i-honor at i-respeto. At kung ano yung sinabi ng mga leaders sa church natin, dapat natin silang sundin. Pero kapag nagkamali din yung mga leaders ng church bilang isang member ng church, dapat din natin silang i-correct. Kasi noong mga panahon na to, yung mga apostles, sila yung nagdesisyon kung ano yung mga gagawin sa mga Gentile believers. Kung ano yung kasunduan na ginawa nila dito sa lupa, ganun din yung kasunduan na gagawin sa langit. Ganun kalupit, diba? That's why God give the key kay Peter to represent yung kingdom and represent the stewardship. So, yung mga leader in church, pinagkakatiwalaan na pinapatupad kung ano yung nararapat para sa church. That is the binding and loosing, refers to the discipline of the church. Kung ano yung pinagbabawal at pinahihintulutan. So, God endorses values the purity of the church dun sa mga leaders na kailangan i-maintain. Church leadership para i-correct yung mga members ng mga church na may ginagawang mali.
na kung sa tingin mo ikaw may ginagawa kang mali, padisiplina ka na. Kung meron din sa mga leaders ng church, pasaway, pwede nyo rin silang disiplinahin. Kasi lahat tayo is accountable to the church. Lahat tayo is dapat nagbabind tayo dun sa kung paano yung purity ng church. Be open and follow the Christian church or church rules. Magpa-correct ka na. Submit to the leadership of the church, and as a member, kung meron walang taong perfecto, kung meron man nagkakamali, you can also talk to your leader para maayos yung mga mali na yun. So, all of us is accountable to the church. Submit to the authority of the leader of the church. Pag alam natin na mali yung ginagawa natin, magpasakop na tayo. So, hope this simple learnings about the verse, meron tayong natutunan. And I want to share this simple prayer. Father in heaven, thank you for entrusting us with the keys of kingdom. Help us to faithful stewards, aligning our actions with your will. Teach us to honor the discipline you've established in your church and to seek purity in our lives and community. Give us humility to accept correction from others and grace to follow our church leaders as they follow you. Protect us from misusing spiritual authority and remind us that you are the one in control. Help us to love your church as you do and live in a way that glorifies you. Hope this simple verse you learn something. Thank you everyone, and God bless.